Definitely pag panganay, syempre unang anak parang matik yan, favorite. Tapos pagka nagkaroon ng bunso, ay mas matik na favorite yan. Paano si middle child? Nasa panganay kasi parang yun nga, lahat ng expectation ng magulang, kami yung sumasalo. Ako yung parang pinaka naka-experience ng mas may angat ng konti. Hindi sa lahat ng oras, independent sila. Minsan kailangan din nilang may tutulong sa kanila. Hi, I'm Shai. I'm 25. I'm the first honor. Hi, I'm Ken. I'm 24 years old. Kaka-24 ko lang. And I'm a middle child. Hi, I'm Jomer. I'm 24 years old and bunso ako. I'm Kyla, 24 years old. I'm an only child. Ito, stressed. Actually, pinag-usapan namin to ng kapatid ko. Proud siya sa akin na sa panganay kasi parang yun nga, lahat ng expectation ng magulang, kami yung sumasalo. Tapos kapag hindi namin naabot, parang damay-damay na yung magkakapatid, disappointed na sila sa lahat. As a middle child, challenging siya in a way, pero at the same time, nagagawa kong mag-enjoy sa mga bagay na ginagawa ko. Hindi ko naman masasabi na spoiled ako. Pero parang ako yung parang pinaka naka-experience ng mas may angat ng konti. Masaya. Sa akin yung mana. Malaking responsibility yung pagiging panganay kasi at the same time, ikaw yung spokesperson ng mga kapatid mo. Sa'yo pinapractice yung parenting styles nila. Parang you learn as you go. Sadyang mataas lang yung expectation sa panganay kasi parang i-expect nila na ma-figure out niya yan or matututo din siya dyan, gano'n. Siguro isang aspect is yung sa pag-aaral kasi parang nung gumraduate yung ate ko, yung expectations nalipat na sa akin. Yung expectations na ipapasa sa mga middle child. Kasi nga, di ba kapag pag bunso, spoil ganun. Sakto lang naman. Parang lahat naman kami, nakuha naman namin gusto namin. May konsepto tayong breadwinner. So, anong thoughts mo sa breadwinner na term? Actually, naramdaman ko siya. Pero medyo privileged ako na parang hindi ko rin siya naramdaman. Narinig ko kasi siya sa tatay ko dati na sabi, kapag ikaw magpapaaral sa mga kapatid mo, ganyan-ganon. Tapos, syempre, ako parang, hindi ko naman sila anak. Ganon ba talaga kapag panganay, kailangan mong suportahan yung mga kapatid mo sa pag-aaral? Nararamdaman ko siya in a way na parang kailangan ko ng mag-earn na rin. Parang mas mataas yung expectations sa akin na dapat nakapag-save ka na. Kasi kahit hindi ka tumulong sa tutulong ka sa ibang bayarin, tutulong ka sa mga pagpapagawa ng kung ano nung bahay, ganun. Anong masasabi mo sa mas close daw ang bunso at ang panganay? Ako, feel ko totoo siya. Kasi sa family namin, mas close din talaga yung ate ko, tapos yung dalawa sa mas nakababata namin kapatid. Since middle child ako, tapos panganay akong lalaki, parang feel ko siya, nagiging hindrance siya as a middle child na hindi ako magpakita ng emosyon sa kanila. Like halimbawa, ako personally, hirap ako umiyak sa mga kapatid ko, lalo na sa mga nakakababatang kapatid ko. Kasi parang, syempre, ikaw as mas panganay na lalaki, ikaw yung magpapakita na strong ka, yung personality mo dapat malakas ka, hindi ka umiiyak, mga ganong bagay. Pinalaki nila kasi akong strong personality, tapos hindi nagre-rely sa iba. Medyo may tendency, medyo nala-left out ako sa family. Kasi parehas para silang babae, tapos mas malapit yung edad nila. Siguro nung nag-aral ako, syempre ako yung pinakaunang anak. Nagko-conflict pa yung mga parents ko kung dapat ba natin siyang pabayaan mag-isa sa Pilipinas para mag-aral. Kasi yun nga, sabi ko kanina, parang ang hirap sa amin as middle child na magpakita ng emosyon sa family namin o sa siblings namin. Totoo yung sinabi ni Bobby dun sa Four Sisters and a Wedding na parang, pero hindi dahil matigas ako, wala na akong pakiramdam. Nasasaktan din ako. as middle child, akala kasi natin, lang yan sila, go with the flow, ganyan, ginagawa yung kung ano yung gusto nila. Pero hindi natin natitignan ng maigi na as middle child, may mga pangangailangan sila na dapat mabigay din na, yun nga, pagdating sa emosyon. Kailangan kaya mo lahat. Hindi ka pwede magkamali.
habang tumataas yung privilege namin, mas nagiging busy yung parents. Sa akin, as a bunso, parang pinalaga sa iba, ganun, kasi nga busy na eh. Madami na talagang kailangang asikasuhin. Hindi ko alam, baka innate lang talaga sa mga panganay na feel nila ang raming expectation, no, disappoint sila. Pero ganun talaga yung feeling na parang, gagawin ko ba to? Kailangan ko pang mag-decide. Kahit na alam kong mas better for me na ganito yung gawin ko, kung madidisappoint ko yung parents ko. So parang, ayun. Sa tingin mo, ano yung pinagkaiba ng only child sa may mga kapatid? Ang only child kasi, wala kang marirely. Kasi di ba may mga bagay, may mga problema ka na hindi mo kayang sabihin sa magulang mo kasi hindi nila maiintindihan. Tapos masasabi mo siya sa kapatid mo. Wala kang mapapagsabihan mo yung kaibigan mo. Tapos sometimes mafe-feel bad ka na bakit ka nagrarant sa kanya, parang dapat hindi naman siya kailangan makiano sa buhay mo, parang mahihiya ka, ganun. Unang pumasok sa isip ko dyan yung hindi lahat siguro ng middle child, pero may freedom kayo to do anything you want. Ayun nga, tulad nga nasabi ko kanina, nasa akin yung bahay, lupa na joke lang. Perks ng only child, nasa'yo yung attention nilang lahat. Ayan, pala utos ako. Siyempre, panganay, ayan, inuutusan ko sila. Kapag kunwari may pinasa sa akin yung nanay ko, uy, maghugas ng plato. Sabihin ko, ba't hindi yung bunso? Gusto niya naman maghugas ng pinggan. Konting suyo lang sa magulang masusunod minsan. Parang hindi sa'yo nakabuntong yung galit ng pamilya kasi parang quiet ka lang. In my personal experience, nasa middle ka eh. So, kumbaga, may expectation, pero meron ka pa ding free talaga na magawa yung bagay na gusto mo. Kahit may expectation, ganun. Meron ding perks na somehow, parang feel ko ako yung naging favorite ng magulang ko. Kasi parang ikaw yung pinaka napagtuunan ng time. Natutuwa din ako na parang ako yung naging pinaka napagtuunan ng pansin ng nanay ko. Ganun. Ang dapat baguhin ng paningin ng tao sa only child ay ang pagiging independent nila. Kasi hindi sa lahat ng oras, independent sila. Kailangan din nila na may tutulong sa kanila kahit at some point ayaw nila. Ano kami, spoiled brat. Or mabilis kami pinapakinggan ng parents. Kasi parang di naman. Pagiging black sheep ng family. If napanood nyo yung Four Sisters and a Wedding, tsaka yung Seven Sundays, in a way, ang character doon ni Bobby, tsaka ni Ding Dong Dantes sa Seven Sundays, para silang naging black sheep ng family. Kasi ang tingin sa kanila, kalaban. Ang tingin sa kanila mayabang, ganyan. Porket may narating ka, ang yabang-yabang mo na. Ganun yun yung gusto kong baguhin sa POV ng mga tao. Yung idea na yung mga middle child, black sheep sila ng family. Innate sa mga middle child yung maging risk taker. Ganun kapag ka nag-risk ka sa isang bagay, natatawag ka minsan na black sheep ka. Kasi nga, ba't mag-iiba ka ng landas? Kami. Kasi kami as middle child, nakikita namin yung possibilities na pwede pang mangyari. And feel ko, yun yung nagiging dahilan kung bakit kami natatawag as black sheep. Pero hindi naman talaga kami black sheep. Actually, wala naman. Kasi parang halos lahat ng POV ng mga tao, parang, panganay, maraming responsibility. Hindi naman lahat same ng pinagdadaanan. May mga panganay na mas nahihirapan, may mga panganay na mas relax lang kasi yung parents nila is well off. Stay strong. Go nyo lang yan. For me, tuloy-tuloy nyo lang sana yung parang, aspirations ng family nyo. Kasi ikaw na yung end. Yan. Tuloy-tuloy mo na. Ikaw na yung pasabog. Go mo na yan. Sa mga middle child na nanonood ngayon, I'm very, very proud of us. Nakakatayo tayo as us. Parang hindi natin kinakailangang humingi ng tulong sa iba kasi kaya natin na tayo lang eh. Sana kapag may pagkakataon na kaya nyong humingi ng emotional support sa family, sa siblings, sa parents nyo, gawin nyo kasi isa sa magpapatibay sa atin as middle child, huwag kayong mahihiyang mag-ask ng help. You're doing a great job. So, kahit anong ginagawa mo ngayon, ipagpatuloy mo lang. Mahirap man, pero kaya mo yan. Andito kaming mga panganay para sa'yo. Sama-sama tayong maghihirap at iiyak sa harap ng mga magulang natin. Sabihin na, hindi ba ako sapat? Ayun.